Hello sa inyong lahat. Araw ngayon ng linggo at sobrang lamig ngayon dahil umuulan. Kaya nakabuwan ang inyong Inday. Sa video na to ay gusto kong magbigay ng ideas or opinion regarding sa mga pupunta dito sa Spain. Hindi pa naman ganoong kahigpit ang pag-jump or paglipat dito sa Spain dahil wala namang nababalita na check kung sa airport or sa terminal. Ang maya advice ko lang sa mga kababayan natin na gustong pumunta dito sa Spain para mas safe kayo ay mag-book kayo ng hotel o kaya ng kahit hostel man lang para if ever na may mag-check sa inyo ay mapalabas nyo talaga na kayo ay magtutur lang dito. Mas maganda mag-book kayo kung ilang araw, halimbawa 5 days. Sa mga hostel naman ay hindi naman ganoong kamahal. Mag-spend na kayo ng pera para lang sigurado na wala kayong magiging problema. Then, kumuha na rin kayo ng round trip ticket if ever na kayo ay magpi-plane. Kung bus naman ay okay lang din. Saka na lang din kayo kumuha ng bus ticket pag naandito na kayo. Pwede nyo naman sabihin yun. Then, tsaka sa bus naman hindi naman ganoong kahigpit. Kaya sa mga kababayan na pupunta dito, yan ang pwede nyong gawin. Then, wag na lang din magdala ng sobrang dami ng luggage para hindi naman masyadong halata. Regarding sa ibang mga bansa, tulad ng Italy at saka France, hindi ako sigurado kasi hindi naman ako taga roon. Pero base sabi ng iba, ay sobrang nag-ihigpit na daw talaga ngayon. Then, paalala ko lang sa mga kababayan na talagang pupunta dito sa Spain at gusto makipagsapalaran, kailangan nyo ng determinasyon at saka tiyaga, pasensya, kasi marami na tayong mga kababayan ang medyo nagtatagal na dito, ilang linggo na, pero hindi pa rin nakakahanap ng trabaho dahil hindi naman lingid sa inyo na sobrang dami na ng tao na nagja-jump dito. At talagang marami ang naghahanap ng trabaho at hindi naman ganun kadami ang amo na naghahanap ng chika. Then sa isang amo na naghahanap ay nasa 20 siguro ang possible na mag-a-apply doon. Talagang pagalingan na lang at kung sino ang mapipili noong employer na yun. Sa totoo lang, kahit kaming matatagal na dito sa Spain, may papel man kami o wala na meron kaming kasalukuyang trabaho. Gusto man naming lumipat ng trabaho pero hindi namin magawa kasi nga natatakot kami na once na umalis kami sa aming mga amo ay hindi kami kaagad makahanap ng trabaho. Kasi alam nyo naman na kapag walang trabaho ay walang kita. Sayang naman if ever na haalisan namin yung aming amo kaagad na wala pa kaming nahahanap na kapalit. Kaya ang ginagawa namin ay naghahanap kami ng lilipatan namin. Hindi muna kami nagpapaalam sa aming mga employer para sigurado. Kasi sa totoo lang, malulugi ka. If ever ang gagawin mo ay magre-resign ka kaagad sa trabaho mo, then wala ka pang lilipatan. Kasi madali naman silang makakahanap ng kapalit mo kasi sobrang dami na naghahanap ng trabaho. Mapa-Pinoy man yan o ibang lahi ay sobrang dami. Hindi sila, walang araw na sila ay mamumroblema na wala silang mahanap dahil sa sobrang dami ay makakahanap sila kaagad. Samantalang ikaw, baka abutin ka ng isang buwan ay wala ka pang nahahanap. Lalo na kung namimili ka ng trabaho. Siyempre, kung ayaw mo mag-alaga ng bata, gusto mo linis lang, medyo mahirap kasi yung ganoon, bihira. Kadalasan talaga may aalagaan ka na bata. Tapos na naghahanap ka din ng stay out, o kaya naman ay stay in, depende. Mas marami kasi ang stay in kaysa sa stay out. May mga stay out naman na ilang oras lang. Ang problema kasi kapag ilang oras lang, kailangan mo maghanap ng halimbawa, nahanap mo ipang umaga, kailangan mo maghanap ng panghapon kasi kulang, hindi sasapat kung pang umaga lang o kaya panghapon lang ang trabaho mo. Dapat dalawang trabaho mo kung halimbawa ay half day lang ang trabaho mo sa isang. Pero mas malaki ang kikitain mo kung dalawang trabaho mo. Kasi kapag isang full time lang, medyo mas maliit yun. Kaya ayan, sa mga kababayan natin na pupunta dito sa Spain, sana makatulong ang video ito. Sa mga hindi pa nakakalipat dito, pag-isipan nyo mabuti. Sana kung kayo ay lilipat dito, yung meron pa kayong possible na pwede pa kayong bumalik kung saan kayo naroon, mas maganda kung may PRC pa kayo kung nasaan kayo ngayon para if ever na nag-stay na kayo ng isang buwan dito, ay pwede pa kayong bumalik. Kasi marami tayong mga kababayan na bumalik ng Poland at pagbalik naman nila doon ay pwede pa silang makapaghanap ng trabaho. Kaya lang pag bumalik ka sa Poland, ay mag-aantay ka ng mga 2 or 3 weeks kasi antay mo pa yung working permit mo bago ka magsimulang magtrabaho. Pero at least yun, may babalikan ka. Hindi ka kaagad na dediretsyang pauwi ng Pilipinas. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat at sana ay nakatulong ang video ito.